Magandang gabi sa bawat isa, muli night devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa mga ngaral. Chapter 3, verse 21 hanggang 22 na lang yung ating babasahin. Last verse ng chapter 3 ng mga ngaral ay itong verse 22. Yun, hindi na lang natin papakatagalan pa dahil 2 verses lang naman to. Verse 21, sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kailaliman? Kaya nga naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ang kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi at sino ang makakapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. So sinasabi dito sa verse 21 ng mga ngaral, chapter 3, sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kailaliman? So yun. May mga bagay tayong hindi natin kayang unawain sa mundong ito at sa buhay nating ito. Na tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Yun, sinasabi dito sa verse 21 na alam niyo yun, na kahit anong sikap nating unawain yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito, sa buhay natin, may mga bagay talaga tayong hindi natin kayang ipaliwanag or unawain sapagkat ang ating kaalaman ay limitado. Hindi natin hawak lahat ng kaalaman. At yun, sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa verse 21 ng mga ngaral. Ng mga ngaral, chapter 3. Sana ay naunawaan nyo yung verses na sinasabi ko dito sa mga ngaral, chapter 3. At yun, kung medyo naguluhan ka, pwede ka po dito mag-comment sa baba ng aking video. At ano pa ba? Yung pwede kong sabihin patungkol dito sa verse 21. At yun nga, sinasabi ko ang limitado lang ang ating kaalaman, ng ating isip. At yun, mas mabuti na tayo ay magpakumbaba sa ating Panginoon. At dito naman sa verse 22, sabi dito, kaya nga naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ang kanyang pinagpaguran at ating bahagi. At ito ang ating bahagi at sino ang makapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. Ulitin ko lang itong verse 22. Medyo naguluhan ako doon sa aking pagkakabasa. Kaya nga naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ang kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi at sino ang makakapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. Yun. Sinasabi dito na pakinabangan, yung word na pakinabangan, yun. Tumutukoy ito dun sa ating pagtatrabaho, ating pahalagahan, yung hanap buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung ating ipinanalangin, yung ating pinagsikapan na pag-applyan ay ating pahalagahan. Yun po yung
sinasabi po dito sa verse 22. Yun po yung, kumbaga, yun po yung nakuha ko pong aral patungkol po dito sa verse 22. Pahalagahan yung hanap buhay na ipinagkaloob sa atin at pahalagahan ang ating buhay. Pangingatan, mamuhay ng tama ng naaayon sa ating Panginoon. At yun, pahalagahan ang ating buhay at maging mabuting halimbawa sa bawat tao, bawat kabataan, kung kabataan ka man po, ay nawa ay patuloy kang maging mabuting halimbawa. Yun, maging mabuting mamamayan ng Pilipino. Yun lamang po. At maraming pong salamat. See you tonight devotion. Sana po ay yung mga nasabi ko po dito po sa verse 21 hanggang verse 22 ng mga aral chapter 3 ay nawa po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Sinasabi po dito sa verse 21 tsaka verse 22, sinasabi, ibig ko pong sabihin yung makukuha po nating aral at gusto pong iparating ng mga verses na to na tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon at pahalagahan yung mga bagay na ipinagkatiwala niya po sa atin. Yun lamang po ang aking maidadagdag po dito po sa ating night devotion. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion po ulit. And God bless. Bye-bye.